Sa gitna ng malawak na kapatagan ng Albay, isang tanawin ang nagahari, maganda, perpekto, ngunit may dalang panganib. Kilala ang Bulkan Mayon sa buong mundo dahil sa taglay nitong perfect cone shape. Pero alam niyo ba na sa likod ng bawat buga ng usok at bawat pagdaloy ng lava ay may isang kwento ng wagas at masidhing pag-ibig? Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwento ng kasaysayan, kwentong kababalaghan at kwentong kultura. Noong unang panahon, bago pa man naging tanyag ang ganda ng Albay, may isang dalagang nagnangalang Magayon, ang anak ni Dato Makusog. Siya ay biniyayaan ng kagandahan hindi mapantayan, kaya naman dinarayo siya ng mga manliligaw mula sa malalayong tribo. Sa kabila ng dami ng mga naghahangad sa kanya, ang puso ni Magayon ay nahulog sa isang matapang na binata na si Pamanoron. Ang kanilang pag-iibigan ay tapat at wagas. Ngunit may isang hadlam, ang selosong si Pagtuga, isang mayamang mananaso na nais makuha si Magayon sa anumang paraan. Upang mapilit si Magayon na pakasalan siya, binihag ni Pagtuga si Dato Makusog. Dahil sa pagmamahal sa ama, napilitang sumang-ayon si Magayon sa kasal. Nang mabalitaan ito ni Pamanoron, agad siyang sumugod kasama ang kanyang mga kawal upang iligtas ang kasintahan. Sumitlab ang isang malupit na digmaan sa gitna ng kapatagan. Sa gitna ng kaguluhan, napatay ni Pamanoron si Pagtuga, ngunit habang tumatakbo si Magayon patungo sa kanyang iniibig, isang ligaw na palaso ang tumama sa kanyang dibdib. Habang yakap-yakap ni Pamanoron ang naghihingalong dalaga, isang sibat naman ang tumusok sa likod ng binata mula sa isa sa mga tauhan ni Pagtuga. Magkasabay na nalagutan ng hininga ang magkasintahan sa gitna ng labanan. Ang buong tribo ay nabalot ng pighati. Ipinasya ni Dato Makusog na ilibing ang dalawa ng magkasama sa mismong lugar kung saan sila bumagsak. Pagkalipas ng mga araw, napansin ng mga mamamayan na ang lupang pinaglibingan kina Magayon at Pamanoron ay unti-unting tumataas. Ito ay naging isang bundok na may perpektong hugis na tila isang dalagang nakahiga. Sa kalaunan, ang bundok na ito ay nagsimulang magbuga ng apoy at usok, na ayon sa matatanda ay simbolo ng nag-aapoy na pag-ibig ni Magayon at Pamanoron. Ang mga ulap, tuwing ang tuktok ng bulkan ay natatakpan ng mga ulap, sinasabing ito ay si Pamanoron na hinahalikan ang kanyang minamahal na si Magayon. Ang pagsabog, kapag ang bulkan naman ay nagnanalit at naglalabas ng lava, ito raw ay ang galit ni Pagtuga na hanggang sa kabilang buhay ay pilit na ginagambala ang dalawa. Dito nagmula ang pangalan Mayon, na hango sa salitang Magayon, na ang ibig sabihin ay maganda. Hanggang ngayon, ang Bulkan Mayon ay nananatiling saksi sa isang pag-ibig na kasing tatag ng bato at kasing init ng apoy. Sa likod ng marilag na anyo ng Bulkan Mayon ay may nakatagong mas madilim at mas nakakatakot na katotohanan. Sinasabing ang perpektong hugis nito ay hindi lamang isang libingan, kundi isang sumpa na nakakulong sa ilalim ng lupa. Matapos ang madugong labanan, hindi agad naging payapa ang paligid. Ang lupa kung saan ibinaon sina Magayon, Pamanoron, at ang gaama na si Pagtuga ay nagsimulang manginig gabi-gabi. Ang mga residente ay nakakarinig ng mga kaluluwang nagtatalo, isang malungkot na iyak ng babae na nauuwi sa isang nakapamingilabot na hiyaw ng galit.
Ang mga naninirahan sa paanan ng bundok ay nagsimulang makakita ng isang anino ng higanteng lalaki na may dalang sibat na palakad-lakad sa gabi. Ito raw ang espiritu ni Pagtuga na hindi tanggap ang pagkatalo at patuloy na hinahanap ang kaluluwa ni Magayon sa kabilang buhay. Hindi lamang usok ang inilalabas ng bulkan sa tuwing ito ay nagnanalit. Ayon sa mga matatanda, bago ang bawat malaking pagsabog, ang mga hayop sa kagubatan ay tila nahihibang at tumatalon patungo sa bunganga ng bulkan na tila may bumubulong sa kanila. May mga gabing ang lava na dumadaloy ay naguhugis na manamukhang naghihirap. Ang nakakatakot na pulang liwanag na makikita sa tuktok ay hindi lamang apoy. Ito ay ang dugo ng libo-libo na namatay sa digmaan noon, na muling bumabangon upang palalahanan ang mga nabubuhay na ang galit ni Pagtuga ay hindi kailanman namatay. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng alamat ay ang pagpapakita ng isang higanteng itim na ulap na hugis 2 taong magdayakap bago ang isang sakuna. Ngunit sa likod ng magdayakap na ito, laging may anino ng isang 3 tao na may hawak na patalim. Kapag ang langit ay naging kulay dugo at ang usok ay naging kasing itim ng uling, huwag kang titingin sa tuktok dahil sa sandaling yon, muling binubuksan ni Pagtuga ang pintuan ng impyerno upang bawiin ang dapat ay sa kanya. Hanggang ngayon, pinaniniwalaan na ang bawat pagyanig ng lupa sa Albay ay ang pagpupumiglas ng mga kaluluwang hindi matahimik sa ilalim ng nagbabagang bato. Ang kagandahan ng mayon ay isang maskara lamang para sa isang walang hanggang bangungot. Sa gitna ng tila walang katapusang paghihirap ng mga kaluluwa, dumating ang isang gabing payapa kung saan ang buwan ay naging kasing liwanag ng pilat. Sinasabing ang espiritu ni Datu Makusog, ang ama ni Magayon, ay hindi natulog sa kabilang buhay hanggat hindi niya nahahanap ang paraan upang patahimikin ang puwot na bumabalot sa bundok. Sa pamamagitan ng taimtim na panalangin ng mga naninirahan sa Albay at ang wagas na pag-ibig na nananatili sa puso ni Magayon, unti-unting nadaig ng liwanag ang kadiliman. Ang espiritu ni Pagtuga, na laging naghahasik ng takot, ay dahan-daang napawi ang lakas ng mapagtanto niyang ang pag-ibig ni na Magayon at Panginoon ay hindi kayang buwagin ng kahit anong apoy o sumpa. Isang gabi, isang mahimalang ulan ang bumuhos, isang ulan na hindi nagdadala ng baha, kundi nagpapalamig sa nagbabagang lava. Ang mga nakakatakot na bulong ay napalitan ng isang malambing na awitin na tila dinala ng hanging amihan. Nang sumikat ang araw, ang bulkan mayon ay hindi na nagmukhang isang banta, kundi isang bantayog ng kapayapaan. Ang itim na usok ay naging maputing ulap na marahang yumayakap sa tuktok nito. Ang mga mukha ng pidati sa mga bato ay napalitan ng lunti ang mga puno at makukulay na bulaklak na tila nagpupugay sa kagandahan ng dalaga. Dito napatunayan ng mga tao na ang pag-ibig ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang galit. Ang mayon ay naging simbolo ng pag-asa, na kahit mula sa pinakamalagim na trahedya at pinakamainit na apoy, ay may huhusbong na isang bagay na perpekto at kahana-hana. Sa tuwing tatanawin ng mga tao ang bulkan, hindi natakot ang nananaig sa kanilang puso, kundi paghanga. Ang bawat pagsabog sa lumipas na panahon ay naging bahagi na lamang ng kasaysayan na nagsilbing paalala na pagkatapos ng bawat hunos, ang ganda ng kalikasan at ang kapayapaan ng mga kaluluwa ay muling magtatagumpay. Ang bulkan mayon ay nananatiling nakatayo ng may danal, isang reyna ng kapatagan na binabantayan ng kanyang tapat na kasintahan, habang buhay na payapa, habang buhay na maganda. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel.
At huwag kalimutang e-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.